Kagalakan ko pong bumati sa inyo na isang mapagpalang araw ng Sabat, mga kapatid. Ganon din sa lahat ng mga tumutunghay sa atin pong Facebook Live. Kumusta po kayo? Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat ngayong araw na ito. Ang Sildo family po ang mga siwa sa ating tungkol po sa worship. At isusunod din po ang may mag-render sa atin ng mamaya ng isang musical number, no? Meron kaming isang guest na kasama ngayon. Okay? So bigay na po natin ang pagkakataon para po sa aking mag-iina. I love knowing that He loves me.
loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Good morning and happy Sabbath po mga kapatid. Praise the Lord po. Muli na naman po tayong nagkasama-sama sa araw na to at kitang-kita po sa ating lahat na tayo ay every Sabbath ay ninanais talaga nating makatagpo ang ating Panginoon. So this morning po ay ang ating pong maiksing message for our family time is how to remain in love with God. So, yung katulad po ng aming inawit kanina, napapamahal tayo lalo sa Panginoon dahil pagka medyo madilim yung ating buhay at nagkakaroon ng pagsiglang muli yung ating mga buhay, yung ating pananampalataya, lalo nating napapatunayan na ang Panginoon ay tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. So there are four things na kinuha ko po para lang i-share sa atin sa umagang ito to remain in love with God. Di ba pag sa tao, sa kapwa-tao natin, katulad sa bago naging mag-asawa ang isang couple, nakaramdam sila na nai-inlove sila doon sa taong yon, 'di ba, Brother Anton? 'Di ba? Nung makakilala ka ng isang magandang binibini, ay talagang naramdaman mo yung iyong puso ay magaan sa kanya, na mimiss natin siya, yung ganon. So, ang Panginoon, magagawa rin natin ito. Number 1, sabi po dito, to remain in love with God is remain in His love by walking and seeking Jesus daily through time in Bible. So, ang Panginoon kasi, natatagpuan natin siya sa mga pagkakataon na meron tayong tinatawag nilang me time, yung ikaw lang at ang Panginoon, na mabibigyan mo ng panahon na magbasa ng banal na aklat at mararamdaman mo na sa iyong pagbabasa habang ikaw ay nag-aaral, para mo na rin siyang nakakasama habang ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan. So, by seeking and by walking with Jesus daily. Number 2, we can stay or remain in love with God by staying connected with Him and by asking the Lord to reveal how we can love others each day. Yung hilingin natin sa Panginoon kung paano pa natin lalong matututunang mahalin yung ating kapwa. Diba sabi sa atin sa aklat ng Deuteronomy na love your God with all your heart, pero love your neighbor as thyself. So ganun din yon. Kung paano din natin pinapangalagaan, minamahal yung ating sarili, na hindi natin to hinahayaang masaktan, ay ganun din natin dapat maipakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa. And by doing that, naipapakita natin sa Panginoon na paano tayo nagmamahal sa Kanya. Number 3, we can remain in love with God or we can stay with Him by praying. Ayan, talagang napakahalaga po na tayo ay patuloy na nananalangin. By praying throughout days and inviting God into every moment. Hindi lang basta tayo kumukonekta sa Kanya by prayer, kundi talagang hinihiling natin na sumama siya sa atin by inviting God into every moment, sa bawat saglit. And number 4, we can stay in love with God by asking the Lord to reveal, ayun, nasabi ko na pala, how we can love others
each day and to meet Him through singing songs to Him. Ayan. So yung pag-awit talaga ay isang bahagi na pagmamahal sa Panginoon. Katulad 'di ba ng mga kabinataan, pag talagang mahal na mahal nila ang isang dalaga, magagawa nila itong haranahin, 'di ba Kuya Benj? Nagagawa nila itong alayan ng bulaklak, ng mga matatamis na chocolate. Nagagawa nila itong bigyan talaga ng importansya. So ganun pag nagmamahal, 'di ba? So yung pag-aawit para sa Panginoon ay nakakapagpasaya pala lalo sa puso ng ating Panginoon. So kanino ba natin ibibigay yung ating mga tinig? So dapat talaga ito po yung nakaalay lamang sa ating Panginoon. Nais ko lang pong i-share ang sinasabi po sa John chapter 15 verse 9 and 10. Sabi po dito ay, "So as the Father loves me, so I also love you. Remain in my love." Kung paano pala minahal ng Ama ang Panginoong Jesus, ay ganoon ding pag-ibig ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya't manatili po tayo sa kanyang pagmamahal. "If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love." So vice versa lang po, no? Kung paano minamahal natin si Jesus, para na rin po nating pinakikita ang gayon ding pagmamahal sa Ama. Dahil ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, ay gayon na lamang din kung kaya't ang pag-ibig ng Ama ay binabahagi din po sa atin ng ating Panginoon. So ito po ay two-way relationship. Hindi lang po ang Diyos ang magbibigay. Although talagang kalooban ng Panginoon ang magkaloob. Pero tayo din, on our side, bilang tayo iniligtas ng ating Panginoon, hindi po ba naman natin magagantihan din ng gayon ding pagmamahal ang ating Panginoon. So to sum up po, ang pag-ibig ng Panginoon ay indescribable. Halos hindi natin kayang ilarawan sapagkat sabi dito, napakalalim, napakaluwang, sabi vast, wide, and deep, na halos hindi mailarawan or hindi maarok ng kaisipan ng tao yung kabanalan at kalaliman ng pag-ibig ng ating Panginoon. Di ba nga po, mayroon tayong awit na, "Oh, the depths and heights of mercy." Di ba po? So, ganun po kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Walang boundaries, walang makakasukat ng kanyang pag-ibig. So mga kapatid, iwan ko po sa inyo ang talatang John 15:9 and 10. "So as the Father loves me, so I also love you. Remain in my love." Patuloy po nating mahalin ang ating Panginoon at naway patuloy po tayong pagpalain sa araw-araw po ng ating buhay. Salamat po. At ngayon po ay pakinggan natin ang isang musical number mula po sa isang kaibigan na si Brother Samuel Kudi Jingisa. Actually, he's from Angola at kasama po yung aking anak. Pareho po silang graduate ng NLAC.
kapatid, ang ilan sa dahilan kung bakit mayroong Publishing Ministries Department. Napakarami po nating abutin, no, ng mga tao, mga kapatid. Regardless kung ikaw ay professional, regardless kung ikaw ay retirees, regardless kung ikaw po ay may kapansanan o walang kapansanan, mga kapatid. Hindi na po uso na kung sino lamang yung full-time literature evangelist, siya lang po ang lalabas para mag-canvas. Hindi na po uso na kung sino yung part-time, siya lang po ang mag-participate sa canvassing work, mga kapatid ko. Ang lahat ng mga kaluluwang ito na may kapansanan sa espiritual, nasa ating mga kamay, mga kapatid. Matutuwa po ba kayo na kayo lamang ang nakakilala sa ating Panginoon, subalit sila ay nagtatampisaw pa rin sa pagkakasala, mga kapatid? Sa ating pag-aaral kanina, si Pablo ay kagalakan niyang mabilanggo kay Kristo. Bakit po? Siya ay mayroong pagmamalasakit sa kapwa niya dati mga, anong tawag nito, yung wala pa sa katotohanan? Hintil, mga Gentiles, mga kapatid. So malibang tayo ay makaramdam ng pagmamalasakit sa ating kapwa sa mga Gentiles na wala pa sa katotohanan, mga kapatid, maging laan din po ang ating puso para dito. Gusto ko pong ipakita ni Sister Pearl ang inyo pong lingkod ay naging leader din po sa Central Luzon Conference. Ito po ay last 2008, nakasama ko po sila dito ni Sir Pabilinya at marami pa pong iba, mga kapatid. Sa panahon na ito ay napakarami pa po namin ng mga leaders. No? Meron kaming tinatawag na Zone 1 and Zone 2 na mga leaders, mga kapatid. Pero sa kasalukuyan, ilan na lamang po ang mga leaders. Alam niyo po, nagbalik loob ako sa canvassing work. Yung aking number, yung aking ID, mga kapatid, ay nasa 201, mga kapatid. Ibig sabihin, yung 201, yan po yung registered na mga ILIS all throughout Central Luzon Conference. Doon sa 200, marami po dyan ang may mga daladalang kung ano-anong negosyo, mga kapatid. Anyway, sa kasalukuyan, wala na tayong tinatawag na hours, hindi na po recommended yung tinatawag na oras. Hindi kagaya dati, di po ba yung mga nag-canvas dati, na meron tayong mga daily time record, no? Daily report, may weekly reports tayo, may monthly reports. Ngayon, mga kapatid, wala na po. Dahil point system na po ngayon, mga kapatid. So, ibig sabihin, tayong lahat ay pwede pong maging kabahagi. Ngayon, ang publishing ministry ay medyo meron itong medyo magulo ang identity ng canvassing work, mga kapatid. Kung mapapansin po ninyo, ang mga literature evangelists, yung ID dala-dala nila, sa harap, Philippine Publishing House. Sa likod, Central Luzon Conference. Hindi sila kinikilala ng Central Luzon Conference, lalong hindi sila kinikilala ng Philippine Publishing House. Noong ako po ay leader, tinanong ko ito, isa sa mga direktor sa Central Luzon Conference. Sabi ko, Direktor, ba't hindi natin ito maayos-ayos? Yung Home Health Education Service na mga kulpultor ang nagmamayari, pinarehistro ng ISDARM, sila na tuloy ngayon ang nagmamayari ng Home Health Education Service. Bakit hindi ito? Alam niyo po, ang sagot sa akin, Brother Robert, matagal ng problema yan at hindi talaga marisulba-resulba. Sa totoo lamang, itong Publishing Ministry Department, ito yung pinakaluging departamento. Ibig sabihin, lahat daw po ng pundo ay talagang palabas. Hindi matanggal-tanggal daw po ito sapagkat nasa blueprint, mga kapatid. Biruin po ninyo. Nasa blueprint po ito. Pero hindi po maisa sa ayos. Kaya, ang inyong lingkod
dahil sa niloob ng Panginoon na manguna po sa publishing department ng Baisa Seventh-day Adventist Church, hindi po uso na kailangang ikaw ay mag full-time or mag part-time para sa canvassing work. Hindi na po kailangan yon. Lahat po tayo ay dapat involved. Dahil napanood natin, iba't ibang klaseng kaluluwa ang nangailangan, no, ng katugunan sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya anuman po ang ating hanap buhay, pwede po tayong lumahok sa canvassing work. Kaya isa po sa strategic plan natin dito, magmamigay kami ng libreng colporteur ministry, mga kapatid. Colporteur ministry. Nakaano po yan? Binadgetan po ng departamento ng SOP at publishing po yan. Pero nalungkot kami sapagkat wala na palang available na publishing colporteur ministry, mga kapatid. Ibig po ng departamento ng ating iglesia na lahat tayo na mga membro sa church, meron tayong kanya-kanyang mga price list. Minsan masama ang loob natin Lalapitan tayo ng colporteur, bibintahan tayo. Sa sama loob natin, bakit ang mahal-mahal naman? Bakit public price? Ay kasalanan mo kasi wala kang price list na pang colporteur. So dapat may price list tayo, mga kapatid. Seventh-day Adventist ka, may price list ka ng colporteur. Di ba? Hindi po masama na pag nag-share ka sa iyong kapitbahay, yung fruit of labor, mga kapatid, ay mayroong may kaakibat na blessing po yon. So yun po yun, mga kapatid. So meron tayong price list, pang colporteur, remittance po ang base doon. Wala nang mag-ualok sa ating colporteur na base sa public price. At meron din po tayong tinatawag na, meron tayong brochure, mga kapatid. Ang brochure natin, binadgetan din po natin yan, 50 pesos bawat isang brochure. Ibibigay po ng ating iglesia libre po sa bawat isa. Total member involvement, mga kapatid. No? Total member involvement. Kaya hinihikayat po namin, no? Mula po sa publishing department or SOP ng ating iglesia, hinihikayat po namin na lahat na maging involved po sa tinatawag na canvassing work. No? Canvassing work. Malibang tayo po, mga kapatid, ay tulad ni Pablo, mabilanggo kay Kristo dahil sa pagmamalasakit natin sa mga Gentiles or Hintil, mga kapatid, meron po tayong pagmamalasakit din, mga kapatid. So kailangan po natin maging involved sa publishing work. Inuulit ko po, mga kapatid, hindi na po namin kailangan ng isa-isahin pa po namin kayo, mga kapatid. Tayong lahat ay Seventh-day Adventist. Nakilala po natin ang panampalatayang Adventista dito sa Pilipinas dahil po sa mga literature evangelist. So kailangan involved po tayo, mga kapatid, no? So tulad po ngayon, every Wednesday, meron tayong ginagamit na anong tawag niyan? Patriarchs and Prophets na Tagalog, mga kapatid. Desire of Ages. Lahat po ba kayo dito ay may Desire of Ages na? Ha? Ang Desire of Ages, mga kapatid, ay hindi lamang para sa atin. Pag nababasa na ni Brother Benji yung binilihan niyang dalawa, anong gagawin ni Brother Benji? Ipamimigay niya doon sa hindi niya kapananampalataya. Alam niyo po si Brother John Pidakan, tuwang-tuwa ako sa kanya. Kailan lamang po ay naghakot kami ng 5 karton galing sa kanyang bahay. Matapos niyang mapapakinabangan sa kanyang mga estudyante, matapos niyang magkaroon ng anak na isang pastor, napakinabangan niya na lahat ang kanyang libro, ay minabuti niya na i-donate yung mga libro na yon para mapakinabangan ng ating iglesia. Ganon po ang mga kapatid ang sistema. Minsan po nag-promote ako doon. Nakaramdam ako ng pamamanhid sa aking sarili, mga kapatid. Dahil nung pinahawakan ko na yung mga Desire of Ages sa individual, wala nang umiimik. Siyempre naman po, yung mga libro na yun, may investment po yun, mga kapatid, 500. Pinag-usapan na po natin yun. Ang tuwing Wednesday, mga kapatid, ang ginagamit po nating modules, walang iba kundi yung Desire of Ages Tagalog. Na dapat lahat ng mga Adventista dito sa Baisa, meron noon. Ang problema, pag binigyan mo ng ganun, sasabihin, meron na ako niyan, brother. Ang tanong na saan?
walang maipapakita. Yun po ang problema, mga kapatid. Sa ngayon, meron tayong humigit sa 250 pieces, mga kapatid. Copies po noong Desire of Ages. Tagalog po yon, Tagalog. No? Merong investment po ito na 500 pesos. Ang 500 pesos ay wag po ninyong ipagkait. Bakit po? Para po yan sa ating mga anak. Ang cellphone, mga kapatid, niluludan po natin ito araw-araw. Di po ba? Pero nasusustain natin ang paglo-load nito. Yung 500 pesos, good for 1 month. Mga kapatid, maglo-load na naman tayo uli. No? Yung Desire of Ages natin, mga kapatid, pag naubos yung 250, i-replenish po natin yon, pambili uli ng panibago, para sa susunod na mga sa sunod na mga quarter, iba na namang libro ang gagamitin natin. No? So, ang SOP, Publishing Ministry Department ng ating iglesia, mga kapatid, ay nariyan lamang. At ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa pagtutulungan ng ating iglesia, malapit nang matapos yung atin pong library. Wow! Meron tayong building, meron tayong paglalagakan ng library. Kaya si Brother John Pidakan ay talagang gigil na ibigay yung kanyang mga libro, mga kapatid. No? So, minabuti sana ng SOP na bibili tayo ng bagong libro, mga kapatid. Pero nagsuggest yung ating head elder na hindi muna. Kasi manawagan muna tayo na baka mamaya may mga kapatid na meron ng mga slight lios, wala ng mga anak na nag-aaral, wala ring apo. So anong gagawin nila? So pwede po nilang i-donate sa ating iglesia. So yun, uulitin ko po, welcome ang lahat ng mga libro ninyo, mga kapatid, sa ating iglesia. Meron tayong paglalagakan na library. I-donate po natin, mga kapatid, no? Yung ating mga Bible treasure, yung ating mga Bible story, mga Bible friends natin na hindi na ginagamit, ay itap nyo lang po kami, mga kapatid. Hahakutin po namin yan, lilinisin namin, at ilalagak po natin sa ating bagong library. Nawa, mga kapatid, sangkot po tayong lahat ito, no? Sa canvassing work, ang publishing ministry. Maraming salamat po.